Saan kaya pwede bumagsak dito? Sabi siguro nung iba, tingnan mo nga yung ano namin. Pero totoo po yung kwento na yan. Hindi lamang po isang $100 ang nato doon, meron pang 1,000. May 1,000 pa o 2,000 dahil hindi lang po kami nakabayad ng kuryente at tubig, nakabili pa kami ng pagkain namin dahil tapat ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. Amen! Si Jesus nga magbabayad ng buwis eh. O maniniwala ka ba, pumunta ka doon sa sa dagat. O, tingnan mo yung sabi na kay Pedro, pumunta ka doon sa dagat, tingnan mo yung isda doon, ibuka mo yung bibig, nandun yung pambayad. Kung si Sister Joby kaya ang sasabihan, no? Sister Joby, tingnan mo nga yung yung manok dyan, yung ilalabas na itlog niyan sa loob mo. Nandun yung pambayad. Pambili ng mga pang-abono sa pataba. Alam nyo, ang kailangan natin, pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos. Amen! Hindi siya bibigo. Amen! Sabi sa Roma chapter 10 verse 11, hindi mabibigo ang sino mang nagtitiwala sa Diyos. Hallelujah! Sino rito nagtitiwala sa Panginoon? Pag wala kang tiwala sa Diyos, talaga. Nung ako po ay kinasal talagang hindi ko sukat akalain na hanggang ngayon, hindi bumibigo ang Diyos. Ito magpapastol na itong batang to Galing ka rito, dali. Pero ganyan po talaga siya. Alam niyo po, mula noon hanggang ngayon, hindi po bimigo ang Diyos sa lahat ng bayanin. Dumating pa po ako sa punto na nag-isip ako na ipag-aralin po sa private school si Dorcas. Hindi. Kaya yung iba yung ang katwiran ay mag-iipon pa ako. Ano iipunin mo, sama ng loob? Diba? Ang pag-ipunan mo ay panalangin. Manalangin ka ng manalangin. Sino rito masipag manalangin? Mahina. Hindi kayo nananalangin. Sino rito masipag manalangin? Sino rito masipag umutang? Pastora, mas madali mangutang Pwede ba wag na tayo mag-pray? Kasi utang na lang ako. Ang kapatid, hindi utang ang solusyon. May katugunan ng Diyos para sa bawat isang pangangailangan natin. Amen! Kaya sabi ni Pablo, natiti ako. Confident ako. Alam ko, mangyayari ito. Kapag may pangako ang Diyos sa atin, maniwala tayo sa sinabi ng Diyos, sapagkat pag sinabi ng Diyos, gagawin yan ng Diyos sa'yo. Amen! Ang problema sa atin, ang dami-daming nakasulat sa Bible, hindi natin binabasa. Yung mga tamad dyan magbasa ng Bible, ina-encourage ko po kayo. Mula po nang ako po ay nagsipag mag-aral ng buksan ng salita ng Diyos, ang dami ko pong nakita mga pangako ng Diyos para sa akin. Napakahalaga po bilang Kristiyano, hindi lang po tayo nakaasa sa lingguhang sermon ni Pastor. Amen? Ay, sa linggo na lang, baka may ako doon. Hindi ka dapat nakaasa dyan. Dapat ang pag-asa natin ay nasa mga salita ng Panginoon. Amen? Kaya sabi rito, being confident, tiyak tayo. Sabi noon, He who began. Meron pong kanta na He. Kami po ay choir. Hindi ko po alam kung nakanta na to sa choir ng ng BFC Ichage. Sabi dun sa kanta, He can turn the tides. Sabi, He can turn the tides and calm the angry sea. No? Sabi doon, mag-alala mga kapag pastor ka rin, itindihan mo rin yung mga ginagdadaanan namin. Sabi dun sa awit, He can turn the tides and calm the angry sea. Sabi, He alone decide who writes a symphony. He alone knows where to find the rainbow's end. He alone can see what lies beyond the bend. Alam niyo po, ang Diyos lang. Ang sabi lang sa verse ay, He. Sino
Sino po? Ang Diyos. Amen. Siya na nagpasimula. Kaya itong dear si Alicia, nung una natin nakita to, ganito na po ba to? Ako nga po, nung una na, na nagpunta ako rito, yun, yung Tolda, di ba? Alam niyo po, yung mga umaten lang ng anniversary nung panahon na yun. Nung dumating kami dito, nag-practice po kami. Puro dampa po yan. Alala niyo po yun? Sino po rito nandito na dampa yan? Kami, nagpo-posisyon kami. O, dyan yung posisyon mo. O, dito ka. O, dyan ka. Ako pa, mag-anniversary ba talaga kami? Kasi hindi ko ma-imagine. Mga kapatid, hindi ko talaga ma-imagine. Walang tingting eh. Hindi ko maisip na, ang totoo, wala pa po yung Tolda that time. Sabi ko, kaya ito, pag umimit kaya, matusta na kami sa noon na, wala pong Tolda eh. Kaya pa nung kasunod na Sabado na dumating kami, na may Tolda na, yun, medyo luminaw na. Kaya sabi doon sa ating verse, He who began a good work. Hindi po yan gusto lang ni Pastora Linda na magkaroon ng gawain dito. Ang Diyos ang may takda na magkaroon ng gawain sa lugar na ito. Amen! Siya yung nagpasimula. Sabi nga ng Pastora Linda sa akin nung unang nagpunta ako rito, alam mo, Pastora Eunice, ako ayoko na talaga eh. Ilang beses na ako humayo, parang walang naliligtas. Tayo, ganun po ba tayo sa ating mga kamag-anak? Ilang beses ko nang sinabi, Pastora, na mahal siya ng Panginoon, na umiinom pa rin ng alak. Meron po ba kayo mga kamag-anak na ganyan? Sabi nga ni Pastora Linda, parang walang maliligtas, parang walang mangyayari. Pero nung sinabi ng Panginoon sa kanya, magtayo kayo ng simbahan sa lugar na yan, mas lalo nakakagulat. Alam niyo po, wag tayo titingin sa church, sa dami. Ano sabi ng Bible? Marami ang maluwag ang daan patungo sa kaligtasan po ba? Kaginhawaan po ba? Ano sabi mo? Lakasan nga po natin. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Kaya ako nakikita, ba't yung church na napakarami? Hindi ko naman po sinabi yung mga Christian church na malalaki ay may mga pinagkalooban talaga ng mga mega churches. Ang totoo po niyan, hindi ganun kadali mag-maintain ng malalaking church. At kung pakikinggan niyo po yung kanilang church history, hindi rin po ganun kadali nag-umpisa. Pero nagtitiwala tayong lahat doon sa Diyos na nangako sa atin. Amen! Kaya nang sinabi ng Pastora Linda na magtayo ng simbahan dito, hindi po galing sa Kanya yun. It is He who began a good work. Amen! Ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting bagay sa lugar na ito. Kaya po yung revival, hindi ko, kahit po sa sentro, isipin natin, dadami bang door fee? Wala namang pera yan eh. Baka sabihin nyo, si Pastora Linda daang libo ang kinikita niya sa pagpapastor. Naku po, meron nga ako nakita sa Facebook na madali lang naman magpastor, pero ang itsura niya parang 70 years old. Nakita niyo po yun? Madali lang ako pastor. Talaga nung tinanilang taon na po kayo tayo, 25. Pero ang itsura, 70 years old, hindi po ganun kadali. Amen po ba? Pero alam niyo po saan kami humuhugot ng lakas? Alam niyo po, lalong hindi ganun madali yung ginawa nila. Alam niyo po, Pastora Linda, sila Pastora Melody, kahapon ko pa po yan, pinagsasabihan, magpahinga na kayo. Kasi po, ewan po, ilang linggo na dito po, yung inuupon, tinatapakan nyo ngayon na yan. Nung nakaraang nandito ako, hindi pa po ganyan yan. Lubak-lubak pa yan. Sabi ko, Pastora Melody, mag-pray tayo na may magbigay ng pagpapala sa atin. Kaya ang Pastora Linda, nagkukwento sa akin, nagpapatotoo sa akin, alam mo, Pastora Eunice, wala talaga kaming pera. Nagugulat na lang kami, may dumating dito na may dala-dala 5,000, binigay sa akin. Tapos biglang may nagme-message sa akin, magpapadala ako. Alam niyo po, hindi nawawala ng kabuluhan ang anumang bagay na binibigay niyo sa gawain ng Diyos. Amen! Hindi natin kaharian yung ating tinatatag. Mga
guys, may tanong ako sa inyo. Matagal pa ba darating ang Panginoon? Diba? Palagay niyo po ba, abutin pa ba tayo ng 10 taon sa lugar na ito, sa mundong ito? Hindi natin matitiyak. Hindi rin ako magsasabi na hindi na tayo aabutin. Pero kung titignan po natin yung mga tanda, na-share ko po ito nung nakaraan sa, dito po, nung nakaraang revival. Kasi po ang kinuwento ko yung sa Euphrates River, di ba? Naalala niyo po yun? Nasabi sa Bible, ang ilog Euphrates ay matutuyo. Pag tinignan natin sa YouTube, yung Euphrates River na ganyan kataas, mga kapatid, ito po, ngayon po, nariyan na yung tubig. Andito na. At malapit nang matuyo. From 2020 hanggang sa oras na ito, nariyan na. At sabi doon, may pakakawalan daw doon ng mga masamang spirito na mandadaya sa mga anak ng Diyos. Pagka pinanood sa YouTube, may maririnig kayo. Hindi po ito pananakot. Totoo po ito kasi nasa Bible ito. Na sa mga huling panahon, papakawalan yung mga masamang spirito na yan. Dadayain yung mga anak ng Diyos. Ano pa yung pangalawang sign? Yung mga digmaan, yan sa Israel po. Yan ang yayaring digmaan na yan. Yan ang nagiging dahilan ba't bababa ang Panginoon mula sa langit. Sakay-sakay siya ng kabayo. Sabi sa salita ng Panginoon, mula sa alapa kasama ng mga libo-libong anghel, didigmain nila lahat ng dumidigma sa Israel. Kaya po yung digmaan sa Israel, konti pa lang po yan. Darating yung panahon lahat halos didigmain ang bansang Israel. Sabi doon, kaya matutuyo yung Euphrates River, may dadaan po doon na libo-libong mga kawal papunta sa Israel para sila idigmain. Pangalawa pa lang po yan. Pangatlo, yung third temple ng Israel. Kaya po napakahalaga, hindi lang po yung balita natin dito sa Pilipinas ang ating pinapanood. Hindi lang yung mga nawawalang, manok. Manok ba yun? Ay, sabong Eric pala. Ayun, gising pa kayo. Kala ko, Kala ko rapture Diba? Yung mga nawawalang, sabong Eric, hindi lang yun. Hindi lang lang tayo nagbabantay sa panahon. Hindi lang din natin inaantay magbo-boxing. Oh, diba? Kilala niyo yun? Hindi lang si Pacquiao meron pa Diba? Diba? Hindi lang din tayo magawa. Ay, mai-impeach kaya ito? Hindi. O kaya nagtitingin ako ng artista, mga kapatid. Tingnan niyo ang balita sa Israel at malalaman niyo na malapit na talagang dumating ang Panginoon. Amen! What a glorious day. Kaya sabi nga ni Pablo, tinitiyak niya, pinapalakas na yung loob ng mga Kristiyano kahit sila, yun ang inaasahan nila na darating ang Panginoon. Kasi napakaganda po ng rapture. Alam niyo po mangyayari sa rapture? Ang mangyayari sa rapture ay kukunin tayo ng Diyos, dadalhin sa langit na bayan, hindi ka na mamamatay. Instantly kukunin ka na ng Panginoon. Sino gusto ng ganun po? Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Totoo yan. Naniniwala po ba kayo doon? Alam niyo po, nung papunta ako dito sa Isabela, hindi nagbabago yung mensahe ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa akin, gusto ko pag alis mo sa Isabela, ang mararating sa isip nila, malapit na akong dumating at totoo yung aking mga pangako. Amen po ba? Marating sa isip natin yan. Kasi baka nagpapataas pa tayo ng bahay, nakakalimutan natin ang Diyos, nag-aaral tayong mabuti, iniiwan natin yung ministry, nagne-negosyo tayo, iniiwan natin yung paglilingkod sa Panginoon, paglinggo. Mga kapatid, sabi sa Pedro, tutupukin ng apoy lahat ng bagay sa mundong ito. Yung pinapataas ng bahay. Pero pag si pastor ang nanghingi ng pledge sa church, hinayang na hinayang ka. Alam niyo po, more than anything else, kaya nung panahon ng gawa, nung binasa natin nung nakaraang sa revival, ano nangyari? Nagkaroon ng di pangkaraniwang pagbibigayan. Nang napuspos sila ng banal na spirito, yung mga mayayaman, binigay nila yung kanilang mga ari-arian para
magkaroon ng pera. Bakit? Ang nasa isip nila, hindi kami dito nakatira, may langit kaming uuwian. Amen po ba? Malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito, siya na nagpasimula. Sino siya? Ang Panginoon. Siya yung Alpha at Omega. Amen. Alam niya yung mangyayari. Alam niya yung hinaharap. Sino ang Diyos? He is the Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos ay laging nasa sa atin. He is Jehovah Jireh. Yan po yung mga pangalan ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng Jehovah Jireh? He will provide. Ang Diyos natin ay nagpapagaling. Kaya kung may karamdaman ka ngayon, maniwala ka na kaya kang pagalingin ng Panginoon. Amen. Ang Diyos, He is a problem solver. He is a way maker. Amen. Alam niyo po ba yung kantang yan? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Di ba po ang sabi sa kanta? Waymaker. Kapag hindi mo na alam ang mangyayari ang gagawin mo, ang Diyos ang gagawa ng daan para ma-resolva ang problema mo. Amen po ba? Miracle worker. Ako po nagpipray ako na sa umagang ito, may mangyaring dakilang himala na ipakita ang Diyos sa atin. Amen! Kaya sabi ko, Lord, I travel from malayo-layo, kasama ng mga batang ito, hindi para lang magsalita, kundi gusto ko rin maranasan at makita yung kapangyarihan na ipagkakaloob niyo po sa amin. Amen! He is a promise keeper. Meron po ba rito na may pangako ang Diyos sa inyo? Pangako mo ba ng Diyos na pagpapalain ka niya? Pangako mo ba ng Diyos na pagagalingin ka niya? Pangako mo ba ng Panginoon na itatawid ka niya sa lahat ng pagsubok mo sa oras na ito? Maniwala ka dahil kapag nangako ang Diyos, gagawin ng Diyos yan sa buhay mo. Amen! Amen po ba? Yun ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi siya Diyos na mahina. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gusto kong sabihin sa inyo na hindi tayo naglilingkod sa Diyos na hindi totoo. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoo at makapangyarihan sa lahat. Amen! Kaya po kung may problema kayo, huwag kayo umasta na parang hindi kaya ng Diyos solusyonan. Kahit gano'n kalaki pa yung utang mo, ipong-provide ng Diyos yung pangbayad niyan. Amen! Huwag ka lang nagtitiwala sa Bombay. Huwag ka lang magtitiwala dun sa mauutangan mo. Magtiwala ka sa Diyos na kayang gawin ang lahat sa buhay mo. Amen! Siya ay Diyos na nagbabago ng buhay. Isa po ako doon sa binago ng Panginoon. Sino po rito ang binago ng Panginoon? Magsabi ng malakas na amen. Sino po rito ang nakaranas ng kagalingan mula sa Panginoon? Pumalakpak ako. Alam niyo, kahit simpleng ubo ngayon, nakakatakot na rin eh. Ayan, si Sister Jen, nurse yan. Diba kahit simpleng ubo, pa-check up mo, ay kailangan mag-laboratory po. Kukuha pa ng ano yan, kung ano-ano mga blood sample, no? Aalamin kung saan ang galing yung ubo mo. Pero ang Diyos natin, kapag tayo lumapit sa Panginoon, humingi ng tulong sa Panginoon, agad-agad nagpapagaling ang Panginoon. Alam niyo po yung anak ko, habang nasa biyahe kami papunta dito sa Isabela, nagkaroon siya ng sinat. Sabi ko, Lord, ang hirap nito, magsasalita ako, may sinat yung anak ko. Kasi po yan si Salmo, yung pong lalaki ko. Kapag po yan ay may nararamdaman, hindi siya kagaya ng iba kong anak. Kasi po yan ay premature baby po yan. Nung pinanganak ko po yan, ganito lang ata siya kalaki. Ganyan lang po siya. Ganyan lang. Ganyan lang po siya kalaki. Ganyan lang po yung katawan niya. Nung pinanganak ko po siya, payat, 2.4 kilos po siya. Nung pinadede ko si Sister Jem, Ate Joby, lalo pumayat.
2.2 pa lang. Sabi ng pediatrician niya, baka ano po yan, may problema na daw sa isip yung anak ko. Sabi niya, kaya ang ginawa namin, finormula milk namin siya. And to make the long story short, nakita niyo naman po, gano'ng katapat ang Panginoon. Amen! Hindi naman po kami na, alam niyo po ang takot ko noon, kasi po ang tingin ko sa kanya ay alien. Kasi po, nakita niyo yung kanyang itsura, di ba po, pumayat siya, 2.2. Ang kasunod na kinatakot ko, lumalaki naman yung ulo niya. Siguro dahil lumiliit yung katawan. Eh, alam niyo po, pagkabagong panganak kayo, alam mo yung parang, ako nababay yung nangyayari din sa anak ko na to. Yung sinasabing postpartum depression, umiiyak po ako, nakaranas po ako noon. Sabi ko, Panginoon, maglilingkod sa Diyos kung anak ko, hindi pwedeng malaki ulo nito. Maliit yung katawan, di ba? Ang hirap naman nun, magpapastor ka, kita-kita yung ulo mo, yung katawan mo, liit, di ba? Sabi ko lang, hindi po ako papayag. Maghimala po kayo sa anak ko. Yung isang kaibigan ko, kausap ko siya, sabi niya, huwag kang ako nung iniisip mo dyan. Maniwala ka ang Diyos, hindi ka bibigyan ng anak na abnormal. Nalabas mo nga yan eh. Pagkagalingan din yan ng Panginoon. Medyo napayapa ako, pinag-pray ko. At salamat sa Panginoon, tumigil yung panlalaki ng kanyang ulo at umokay na nga siya ngayon. Kaya ngayon, kapag nagkakasakit siya, siya yung irritable siya. Alam niyo po nung revival namin dito, nung nakaraan, kailan nga ba yun? Friday! Nung nakaraang Friday, yung pagkilos ng Diyos, grabe. Sino po nandito nung nakaraang Friday? Sino nakaranas ng pagkilos ng Panginoon? Magsabi nga po ng Amen. Alam niyo po kahit kami, ang lakas. Dito po sa harapan, nung nagpe-pray po ako, pati kamay ko nanginginig. Hindi ko siya mapigilan. At kapag ako sabi ko, Ate Melin, sabi ko, Hallelujah, Jesus, pag kumakanta ako, nanginginig din yung boses ko. Iba yung pakiramdam ko dito. Parang kagaya na nararamdaman ko ngayon. Kanina pa dyan ako sa gilid. Iba yung presensya ng Diyos na nararamdaman ko. Kaya alam niyo po yung anak ko na yun, after ng revival, pinagaling siya ng Panginoon. Hallelujah! Alam niyo rin, kahit pag nagkasinat yun, 3 araw po yun. Pero pagka-uwi namin, hindi po siya gumagaling eh. Pagkarating namin, pinainom ko ng paracetamol. Nung umaga na, pinainom ko, wala pa rin nangyayari. Sabi ko, naku, 3 days na naman tong sinat na to, kahit sinat na. Pero alam niyo po, ngayon, mula pang after ng revival na yun, wala na po siyang sakit. Bakit? Kasi mas higit na magaling yung doktor na kilala natin, si Dr. Jesus. Amen! Amen po ba? Ano sinasabi ng mga doktor pag hindi na mapagaling yung karamdaman nyo? Ipasa Diyos nyo na lang po. Para bang huling-huling option natin lagi ang Panginoon? Dapat ang una nating option ng Diyos agad. Amen! Kapag may nararamdaman ka sa katawan mo, Lord, tulungan niyo ako, pagalingin niyo ako. At tandaan natin, ang sabi sa salita ng Panginoon, ang karamdaman ay hindi lang dahil sa kapabayaan sa katawan, minsan dulot yan ng kasalanan. Kaya maaari kung may kasalanan kang ginagawa sa Diyos, at yun na naging dulot ng karamdaman meron ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Amen po ba? Kaya, yung mga binanggit ko kanina, yun yung Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Kaya kung may problema ka na, Pastora, wala na pong makakasolusyon sa problema ko. Talagang unbelievable. Alam niyo, ang Diyos natin, diyan siya eksperto. Sa mga bagay na parang walang mangyayari, dun magaling ang Panginoon. Amen! Kaya kung may problema ka ngayon na parang hindi na masusolusyonan, mga kapatid, praise God! May Diyos tayo na magbibigay ng solusyon sa hindi mo alam solusyonan. Amen! Kaya ang tingala natin, wala sa tao. Nasa Panginoon dapat. Ano sabi ng Hebrew chapter 12 verse 1? Looking unto Jesus. Tumingin lang daw tayo kanino? Kanino daw po? Kay Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya yung Alpha, siya yung Omega. Alam niya na yung nangyayari ngayon. Kaya nga po sabi ko, yung third temple, kanina po, no, binabanggit ko, malapit na talagang dumating ang Panginoon.
Nakaredy na po yung, kasi po ang isa sa mga sign din, pag tinayo na yung third temple nila, yung unang templo at pangalawa, winasak po iyon. At yung makikita natin sa Jerusalem na napakataas na templo, yun na lang po yung natira. Kaya ang tawag po nila doon ay Wailing Temple, doon sila nagpe-pray. Kasi ang sabi doon sa ni King Solomon, if my people will humble themselves and turn, diba, from your wicked ways at humarap sa templo na ito, Panginoon, pakinggan mo sila. Kaya yung templo, yung pader na yun na lang ang natira. Doon sila nagpe-pray. Pero alam niyo ba't hindi po nila maitayo yung templo? Nakikita niyo po ba sa Jerusalem yung parang gold? Diba? Nakikita niyo sa picture yon, yung parang gold na, bubong, na pa ganon. Doon po nila itatayo, kaso ang problema, yung mosque ng Muslim ang nakatayo doon. Pero alam niyo po sa kanilang pananampalataya, lahat po ng preparation sa templo ay tapos na. Yung blueprint ng templo ay tapos na. Yung mga gagamitin sa templo, yung mga candlestick na yan, table of showbread na yan, laver, lahat-lahat po tapos na. Pati po yung mga pari na gagamitin sa lahi ni Levi, mga Levita, ay naka-training na rin. Mga Kristiyanong narito, hindi tayo malulungkot, excited tayo. Malapit na tayong kunin ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang manghihina, malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo. Amen po ba? Sila, yung mga hindi nakakakilala sa Diyos, kaya po dito, kung meron pa kayong mahal sa buhay, hindi pa nakakilala sa Panginoon, puspusa na po natin ipag-pray sa Panginoon. Dahil hindi tayo matutuwa na meron tayong kamag-anak sa impyerno. Amen po ba? Hindi ka matutuwa, makita mo yung nanay mo sa impyerno, asawa mo sa impyerno, anak mo sa impyerno, kamag-anak mo sa impyerno, kaibigan mo sa impyerno. Hindi ka matutuwa. Dahil yung ating katawan, it is composed of physical. Pag kinurot mo yung sarili mo, masakit. Tama po ba? Pero pag pinagsabihan ka ng hindi maganda, ano kung sumasakit? Nasasaktan mo ang puso ko. Yung mga ganun. Tuguan na. Ano po yun? Ano po yung nasasaktan sa atin? Ang tawag po dyan ay kaluluwa. At yung kaluluwa po natin, mga kapatid, ay hindi po yan namamatay. Kaya kapag ikaw ay namatay, lagi ko itong ina-explain. Kasi bakit sinasabi nila, kailangan ko ng kaligtasan, mayaman naman ako, may pera naman ako. May trabaho naman ako, okay naman ako sa mundo. Pag namatay ka, yung kaluluwa sa loob mo, aalis sa'yo yan. Meron po yan sa Bible. Ang Panginoong Jesus, nung yung dalaga nakahigang ganyan, merong verse doon nakalagay. At humiwala, nung siya ay pinanalangin ng Panginoon, bumalik ang kanyang kaluluwa. Yung mga naka-experience na dito ng near death, alam ko si Kuya Francis naka-experience na yan eh. Yung mararamdaman mo, hihiwalay na. Yung kaluluwa mo, yung kaluluwa mga kapatid, tumingkay sa akin, yan po yung hindi namamatay. Yan yung kapag ikaw ay namatay, humarap ka sa hukuman ng Panginoon, at hinatulan ka ng walang hanggang kamatayan, yan po yung makakaranas ng torment sa impyerno. Sino rito ang gusto habang buhay kang pinapatay? Sabi doon, yung mga nakarating sa impyerno na dinala ng Diyos, ang ginawa sa kanila, nung yung mga, ang kasalanan daw ay umiinom, o yung mga umiinom pa dyan. Alam niyo po, ang pinaka-torment sa kanila, meron daw pong asido, paulit-ulit daw po nila iniinom. Yung mga daw po, yung bibig naman, labas-pasok daw yung ahas sa kanilang mga bibig. Kapag yung kamay mo naman daw ang hindi mo maisuko. Pupukpukin daw ng habang buhay. Mga kapatid, sa impyerno, hindi lang isang taon, 2 taon, 100
100 years, 1,000 years. Ano nakalagay sa Bible? Eternal damnation, eternal death ang mararanasan mo. Paulit-ulit yung kaluluwa mo na pinapatay. Kaya mga kapatid, tiisin na natin yung anumang pagsubok at problema pinagdadaanan natin bilang Kristiyano. Amen! Kasi meron tayong langit na uuwian. Inaantay na tayo ng Panginoon. Ano sabi ng John chapter 14, verse 1, In my Father's house, sa lugar ng aking Ama, merong maraming mansyon, ipaghahanda ko kayo. Kung meron man tayong nakikitang magagandang bahay dito sa Isabela, mas maganda ang bahay natin sa langit na bayan. Amen po ba? Kaya kung hindi ka pa nakapagpatayo ng magandang bahay, basta pagbutihin mo yung paglilingkod mo, makikita mo minsan isang araw, may inihanda ang Diyos na napakagandang lugar para sa'yo. Amen! Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Sabi doon, yung lalakaran natin, ginto. Hindi ko alam ba't dito tayo dinala ng Panginoon. Ang lalakaran natin, ginto. Siguro meron man kayong mga suot-suot na ginto, pero sa langit, meron pong dinala sa langit, hindi po kagaya ng ginto na yan. Hindi pala ito ginto. Hindi po kagaya yan. Kapag daw tinignan mo yung, clear gold. Clear gold. Ginto siya, pero ang ganda. Transparent yung, nakakita na po ba tayo? Ako wala pa ako nakikita ng gano'n eh. Gusto niyo po ba makakita nun? Kailangan makarating tayo sa langit. Amen po ba? Sabi doon yung pader, punong-puno ng mga mamahaling mga bato. Tayo, nakakita na po ba tayo ng isang pader na diamond? Meron na po ba kayo nakita na isang pader na diamond? Nilalagay lang sa hikaw yan eh. Pero mga kapatid, tiisin nyo na ang lahat ng tinitis niyo sa mundong ito. Dahil ang sabi ni Pablo, natitiyak ko, ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting ginawa niya sa buhay mo. Amen! Hanggang sa ang Panginoon ay muling magbalik. Kaya sabi doon, He will be faithful. Tapat siya. Bakit kaya, pag inisip ko bakit kaya kailangan na ang Diyos maging tapat? Ba't kaya, di ba mas nakakatakot kapag nagkasala ako, patay ka na agad. Naalala niyo ba nung panahon na, yung drug war? Di ba? Ano nangyari dun sa mga drug addict? Di ba? Nagsisuko na sila. Natatakot sila na sila ay mamatay. Kapag kaya sa ating in-apply yun, pag nagkasala ka, tanggal ang kamay mo, nagnakaw ka ha. Chismosa ka, tanggal ang dila mo, chismosa ka ha. Siguro chop-chop na tayo dito, no? Wala na natira sa katawan natin. Tama ko pa. Pero alam nyo, tapat ang Diyos. At kapag sinabing tapat ang Diyos, kahit anong mangyari, tatanggapin ka ng Panginoon basta't bumalik ka lang palagi sa Kanya. Amen! Huwag naman sana natin maging excuse yung, total naman, papatawarin naman pala ako ng Diyos. Magkasala nga ako. Once a month. Tapos nagkasala ka, rapture na pala. Maiwan ka. Ano ba nakakatakot pag naiwan tayo? Sino po ba nakakaalam dito? Pag dumating ang rapture at naiwan tayo, alam niyo po ang dadanasin natin. Isa sa dadanasin natin na lagi sinasabi ng lolo ko, Pastor Masaredo, ay may uulan daw po ng yelo. At ang bawat isang putin ay 50 kilograms. Sino po rito nakapagbuhat na ng isang sakong bigas? Alvin, nakapagbuhat ka na ba ng isang sakong bigas? O nakakain ka na ng isang sakong bigas? Isipin niyo po, isang sakong bigas, ang kada patak ng yelo, uulan daw ng ganon. Lahat ng maiiwan sa rapture, mararanasan yon. Babagsak yung
lupang ito kasi mas mahal mo yung lupa kaysa yung lumikha ng langit at lupa. Kung ang pag-ibig natin sa Diyos hanggang lupa lang, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Ano sabi ng Bible? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Kaya nga po marami tayo dito mga senior citizen na nakikita ko na nagsusumikap maglingkod sa Diyos kahit may edad na. Amen po ba? Minsan nga pa sa Linda kahapon, pinapagalitan ko na, Lola kasi tawag sa kanya, Lola, magpahinga na kayo. Ay naku, kung pwede na magpahinga eh. Alam niyo po, nakailang pa, balik sila, wala. Kay Alicia. Kung ikaw yung matanda na, di ba? Gusto mo na lang humiga sa kwarto eh. Pero bakit hindi siya napapagod? Kasi alam niya, mahal niya ang Panginoon. Ginagawa niya ang lahat para sa Panginoon. Amen! Tayo po ba, ginagawa po ba natin ang lahat dahil mahal natin ang Panginoon? Hindi po ba tayo napipilitan? Kasi pinilit ako ni Sister umatindi, kaya ayan, dito tuloy ako ngayon. Si Pastora kasi panay ang message. Nakulit-kulit. Alam niyo, magpasalamat tayo kung meron tayong mga pastorang kinukulit tayong dumalo. Amen po ba? Magpasalamat tayo kung meron tayong pastora na paulit-ulit sa atin na huwag kang umalis sa Panginoon. Pinababalik ka ng pinababalik sa Panginoon. Bakit? Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Amen po ba? Lahat ng hindi maiiwan at mga kasama sa rapture, magsabi na, kasama ako sa rapture! Isa ba lakasan natin? Taas yung kamay! Parang mahina talaga. Isa pa nga po! Yan, medyo malakas. Isa pa po! Kasama tayo sa rapture. Kaya wala tayong marapatang mapagod na maglingkod sa Panginoon. Ako nga po nung pumupunta ako dito, kasama ko yung mga bata, hindi po madaling magmisyon na may kasamang bata. Sabi ko nga po nung nakaraang revival, first time po sa buong paglalakbay namin, mula Manila hanggang dito na sumuka si Dorcas. Itong buong ganito ko po, punong-puno po ako ng suka na. Kasi hindi po ako prepared. Financially, hindi rin po ako prepared. Ang prepare ko, may pocket money ako. Pero nung gabi na wala kang magbabantay sa mga anak ko, hindi dumating. Andiyan pa yung bagyo na palaging dumarating. Hindi ko naman siya pinapupunta. Dating yung bagyo. At bago ako umalis na ko, yun mismo ka nang tumuloy. 6 na bagyong dadaan sa Isabela. Wow, grabe, binabagyo na talaga tayo dito. Nagpe-pray ako sa Panginoon, Lord, tutuloy pa po ba ako ng Isabela? Parang lahat na ata ng dahilan. Para hindi ako tumuloy ay narito na. Pero alam niyo po, kung mahal natin ang Panginoon, magpapatuloy tayo kahit sa mahirap na sitwasyon. Nasa basa ko, gusto ko nang bumalik sa Quezon City. Gusto ko nang umiyak. Sabi ko, Lord, di ko ata talaga ito kaya. Kanina nga po dyan, nagwawalayan ako. Talaga, nagpupuri ako, Lord. Alam ko may gagawin kayo. Alam ko na gawa ng mga kaaway ito, naniniwala ako may maganda kayong gagawin sa umagang ito. Amen! Kaya nga ang sabi ni Pablo, magtatapat ang Diyos, hindi tayo. Hindi sinabi ni Pablo na He who began a good work in you, o kaya sinabi niya, Paul who began a good work in you, o kaya Pastora Melody who began a good work in you. Hindi sinabi ng mga tao na nag-umpisa sa atin. Sino daw po? It is God who began a good work in us. Amen! Siya yung nag-umpisa ng gawain sa Delphine Albano, sa Alicia, sa Echaki, at sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya. Yun ay gawain ng Diyos at siyang nagpasimula noon. At magtatapat siya. Hindi sa katapatan natin kasi minsan tayo, nadadala tayo ng tukso ng mundong ito. Minsan nga, nagkaaway kayo ng asawa mo, ayaw mo nang dumalo pag linggo eh. Minsan nga, pagpasaway yung anak mo, parang ayaw mo na magpatuloy sa Panginoon. Pero tapat palagi ang Diyos
na aayusin niya ang lahat ng bagay bago siya dumating. Amen po ba? Sabi dito, He will be faithful to complete it unto the day of Jesus Christ. Ngayon na nalalapit na dumating ang Panginoon, mga kapatid, kamusta na po kayo? Kamusta na yung pananampalataya natin sa Panginoon? Ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 24, bago siya dumating, ipapangaral sa buong mundo ang salita ng Diyos. Tayo po ba ay kabahagi sa pangangaral ng salita ng Panginoon? Kailangan natin magbahagi. Kailangan natin ibuka yung ating mga labi at maniwala po tayo na sasamahan po tayo ng Panginoon. Sabi ko nga po, kapag tayo ay nanalangin sa may sakit, maniwala tayo na pagagalingin niya ng Panginoon. Kapag tayo po ay nanalangin sa may problema, maniwala po tayo na aayusin ng Diyos yung problema na yon. Kaya hindi tayo dapat palagi na mong problema. Kasi may Diyos tayong pwede nating panalanginan. Amen! Nakakatuwa nga po kapag may mga problema. Ako po ngayon na-enjoy ko na yung problema. Dati po na-stress din ako sa problema eh. Sino rito ang numinipis na yung buhok ng mga problema? Ako po na-enjoy ko. Kasi nakikita ko talaga yung pag-kilos ng Panginoon. Na kapag may problema akong ganito, yung provision ng Diyos nandiyan. Minsan nga, isang araw na lang, 2 araw na lang yung palugit, makikita ko na riyan na agad yung tugon ng Panginoon. Huwag ka lang mawawalan ng tiwala at magtapat palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Amen! Kaya sabi nito, nangako ng tagapagligtas ang Panginoon, tinupad niya. Nangako ang Panginoon patungkol sa banal na Espiritu, tinupad niya rin. Panguli sa lahat, nangako siya na muli siyang babalik. Naniniwala po ba tayo na tutuparin niya ng Diyos sa atin? Naniniwala po ba tayo doon? Kapag ako nga po minsan napapatingin ako sa langit, sabi ko, Lord, napakabuti niyo. Minsan isang araw, itong mundo na to, kwento na lang to. Nandoon na tayo nagkukwentuhan sa harapan ng Panginoon. Kaya huwag natin ilalagay yung ating pag-asa. Kung may problema kayo ngayon, mga kapatid, maniwala kayo ang kailangan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung may sakit kayo ngayon, mamaya pagka kumanta tayo, lumapit kayo dito sa harapan, ang tingin mo, pinagaling ka na ng Panginoon. Kahit cancer pa yan, kahit high blood pa yan, kahit diabetes pa yan, ang tingin mo kaya magpagalingin ng Panginoon. Amen! Kung may malaki kang problema sa buhay mo, sa sarili mo, meron kang hindi may suko sa Panginoon, minsan kaya hindi nakakakilos ang Diyos sa atin, hindi pa talaga tayo totally surrender sa Kanya. We need to totally surrender our lives to the Lord for Him to enable para siya ipatuloy na makakilos sa buhay natin. Kasi ang pangako niya sa atin, ang banal na Espiritu ay mananatili sa atin. Basahin nga po natin sa John chapter 14. Kailangan natin ang banal na Espiritu sa mga huling panahon na ito. Dahil hindi po natin kakayanin ang mga problema at pagsubok kung wala ang tulong niya. Sabi dito sa John chapter 14, muli natin basahin verse 17. Nandiyan na po ba kayo? Sabi dito, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita, ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala niyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo, at siya'y mananatili sa inyo. Siya'y mananatili sa inyo. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Sabi ba dun sa verse 16, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Sino daw ang kailangan natin maging kasama? Sino po? Ang banal na Espiritu. Kaya kung nanghihina kayo sa pagiging Kristiyano nyo, you need the power of the Holy Spirit. Amen! Kailangan nasahin natin ito. Hindi tayo makakapagpatuloy, makakapagtagumpay, makakahakbang pa, patungo ng simbahan, makakahakbang pa, papunta ng Bible study.
kung wala ang encouragement mula sa banal na Espiritu. Sabi dito, nakikita mo ang katapatan ng Diyos kapag nagpatuloy ka. Kapag nagpatuloy ka. Kung how many times did you fall, you need to rise up again. Kahit dumating yung panahon ng hina ka, bumagsak ka sa kasalanan, kahit dumating yung panahon na may mga pagkakataon na parang ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon. Anong sabi ng Proverbs? Chapter 24, verse 16, the righteous fall 7 times, but he will rise up again. Pag tumayo ka, palalakasin ka muli ng Panginoon para makapagpatuloy ka ng may kapangyarihan sa pangalan niyo. Amen! Kung gusto nating makarating sa langit, kung gusto nating makita yung katapatan ng Diyos, mga kapatid, bago tayo manalangin, magpatuloy ka. Magpatuloy ka! Amen po ba? Magpatuloy tayo sa Panginoon! Kahit tinitisod ka ng mga pagsubok, minsan tayo tingin lang hindi ka lang nakabayan ni pastora, hindi ka lang nabati ni sister. Diba? Nag-away lang kayo, ganyan-ganyan. Nagiging kahinaan na yun sa atin. Huwag nating hayaan. Ano sabi ng Panginoon? Even the gates of hell will not prevail. Alam niyo po, bakit pa tayo pinagbinibigyan ng Diyos ng mga pagsubok? Kasi ang babalikan ng Diyos, isang perfect bride. Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 27, basahin ko po. Sabi rito, tayo nga pong lahat, bago tayo manalangin. Ephesians chapter 5, verse 27, sabi po dyan, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Babalik ang Diyos sa atin na perfect na tayo, banal tayo. Kaya kung ang ginagawa mo ngayon ay wala sa kabanalan, kapatid, maiimpyerno ka dyan. Kung yung buhay mo, yung paraan ng pamumuhay mo ay kagaya sa sanlibutan, kapatid, ang sinasabi ko sa iyo, maiimpyerno ka yan. Kung ang sinusundan-sundan mo, yung artistang paborito mo, paano siya manamit, paano siya magsalita? Ano sabi ng Bible? Ang gayahin natin si Jesus Christ. Hindi ang paraan ng mundong ito. Si Jesus Christ lang. Amen! Ayan na. Yan yung mga pastor. Papababa niyo na ba ako? Salamat sa Panginoon. Sabi doon, babalik ang Panginoon. Wala tayong anumang kulubot sa ating paglilingkod. Pag nakita tayo ng mga tao, oh, praise God! Yung mga taga-door of faith, ang dami na nagsara na church. Hindi na pinagpatuloy yung magtatayo ng simbahan. Pero yung door of faith, kumikilos ang banal na spirito, kaya ito ay nakakapagpatuloy. Amen! Mga taga-DFC Alicia, pwede po kayo makinig sa akin. Ano nandito? Hindi po ang Pastora Melody ang pag-asa natin. Amen po ba? Huwag nating iasa lahat sa pastora natin ang kayang gawin ng Diyos sa atin. Kung meron kayong nakikita, mga kapitbahay nyo rito, nangangailangan sa Panginoon, huwag kayong matakot. Sabi sa Bible, huwag kayong matakot, manalangin sa kanila. Sabi doon, the sick will recover. Kapag ka merong may sakit, pagagalingin ito ng Panginoon. Kapag merong may problema, aayusin ito ng Panginoon. Mga taga-Alicia, umanda kayo, gagamitin kayo ng Panginoon. Mga anak ng Diyos na naririto, sino rito ang mga anak ng Diyos? Magsabi ng malakas na amen. Amen. Naniniwala po ba kayo na gagamitin kayo ng Panginoon? Naniniwala po ba kayo na kapag dumating yung panahon, yung kapangyarihan ng Diyos ay natanggap nyo? Kapag nanalangin kayo sa may sakit, pagagalingin ito ng Panginoon? Naniniwala po ba kayo dyan? Naniniwala po ba kayo na kaya ng Diyos mag-imala sa buhay nyo? Kaya mong mag-imala ng Diyos sa buhay ng asawa nyo? Sa buhay ng pamilya nyo? Kung sino man ang naniniwala sa Panginoon, ang sabi doon, kung sino mang nananampalataya sa Diyos, mangyayari sa Kanya ang Kanyang pinananampalatayanan. Kaya ngayong umagang ito,
alalahanin natin ang katapatan ng Diyos. Our God is faithful. Tapat siya. Siya na nagsimula. Noong nakaraang taon po, ako rin nagsalita rito. Hindi ako nagkakamali. Ang sabi dun sa tema ay, not by might nor by power, but by His Spirit. Itong church na ito, ilang years na po? Ilang years na daw po? 4 years. Alam niyo po sa Bible, ang 4, ang ibig sabihin niyan ay completeness. Sa ika-4 na araw na ginawa ng Diyos ang mundo, doon pa lang siya naglagay ng araw, ng buwan at mga bituin. Kinumpleto niya na lahat. Doon sa langit, doon sa kapaligiran. Sa 4, ang ibig sabihin daw din yan ay yung 4 corners of the world. Sa 4 na sulok ng alisya, kikilos ang Panginoon sa pamamagitan natin. Amen! At kapag sinabi na 4 sa Bible, ibig sabihin yan, dumadaloy ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ang tingin natin na ngayong ika-4 na taon natin, sa susunod na linggo, ng ika-4 na taon natin dito, may magandang himalang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Ngayong umagang ito, nakahanda na po ba tayong tanggapin ang banal na spirito sa ating mga buhay? Sino rito ang nais ng kapuspusan? Sino rito ang nais na magpahinga sa presensya ng Panginoon? Sige nga po, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ano man yung mga kabigatan, ano man yung ating mga problema, ngayong anibersaryo na ito, ng church na ito, ang kinin natin na may gagawin ng Diyos sa mga susunod pang mga taon. Amen! Hindi bibigo ang Diyos sapagkat siya'y tapat. Hindi ito dahil sa pamamagitan ng mga pastor natin, kundi ito ay sa kapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Mananatili siyang tapat. Kahit may mga tao na tinalikuran tayo, may mga tao na nangako na hindi tinupad sa atin. Ako naniniwala ako, kahit tumalikod pa silang lahat, mananatili pa rin ang salita ng Diyos. Mangyayari ang pangako ng Diyos para sa atin. Mapalad tayo dahil anak tayo ng Diyos. Amen! Mapalad tayo dahil bilang anak ng Diyos, mararanasan natin sa oras na ito ang presensya ng Panginoon. Kaya habang tayo umaawit at pag sinabi ko, lumapit kayo dito sa harapan, manampalataya na kayo pag tinaas niyo ang inyong kamay. Narito na kahit nariyan pa kayo, nariyan na ang pagkilos ng Panginoon. Hallelujah, 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 Jesus. Sige nga po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon sa 4 na taon na pagtatapat niya sa lugar na ito. Hindi siya bumigo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hindi niyo kami binigo, banal na spirito. Sa inyo kami naglilingkod, sa inyo kami nagtatapat, Panginoon. You who began a good work in us will be faithful to complete it, Panginoon. Ayusin niyo ang lahat, Panginoon. Hallelujah sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Siya na nagbigay ng bagong buhay. Nag-alis ng mga kasalanan. Nag-alis ng mga kasalanan. Nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa. Bagong pag-asa sa akin na ibinigay. Sige, declare natin, pinakita sa akin ang kanyang layunin. Hallelujah, Jesus. Purihin kayo, banal na spirito. Hallelujah. Na ako'y magtatagumpay. Na ako'y magtatagumpay. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Saan man tumaroon, siya'y sasama. Hindi iiwan. Mag-isa-isa pa to, siya na nagbigay ng bagong buhay. Siya na nagbigay ng bagong buhay. Nag-alis ng mga kasalanan. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po sa inyo, Panginoon. Praise you, Jesus. Piniwag ang lahat ng aming nakaraan. Thank you, Jesus. Sige, declare natin
sa Panginoon. Hallelujah. Manalangin kayo. Yung mga may kabagabagan, yung mga may problema, yung walang pag-asa, yung may kalungkutan, may kabigatan, tanggapin niyo ang kapangyarihan na galing sa Banal na Espiritu. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh Lord, we glorify in this place. Let your name be glorified in this place. In Jesus' name. Oh Lord, hallelujah. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kahit yung mga nasa likod, hallelujah. Ang kininga, yung pagkilos sa Panginoon. Yung mga may sakit, ang kininga kagalingan. Kagalingan mula sa Panginoon. Jesus. 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 Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. Pangako nyo, tatanggapin namin ngayon mga huling panahon na ito ang kapangyarihan na galing sa inyo. Hallelujah. Pangako nyo. Pangako nyo. Pangako nyo. Oh. Hallelujah. Pangako nyo. Wala dito sa harapan ng bagay sa likuran. Pangako nyo. Pangako nyo. Pangako nyo. Hallelujah. Receive. 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 Oh, sige mga musician. Magkanta kayo in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Lahat tayo in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Huwag kang manood. Ang kinino, nasa inyo, huwag kang manood. Hallelujah. Hallelujah. Oh, pangako nyo. Pangako nyo. Pangako nyo yan. Hallelujah. Jesus. 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 Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. Sa mga huling panahon na ito, you will pour out your spirit. Hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ipupuhos nyo. Sabi niyo yan, Panginoon. Sabi niyo yan, Panginoon. Hallelujah. Inaakit namin yan. Ngayon. Ngayon. Hallelujah. Lord, kung hindi pa nakakaranas ng kapuspusan sa oras na ito. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sige po. Ayun, sige pa po. Konting panahon pa. Siya ang pinunta natin dito. Ako ang Diyos ang pinunta ko dito. Gusto kong maranasan. Gusto kong maranasan muli ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Ng pangako niya. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. All about you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kahit yung mga nasa likuran, maramdaman nila yung kapangyarihan niyo, O Diyos. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, hallelujah.
Kahit pawisan pa kami, kapanggap lang namin yan. Ngayong umagang ito, hallelujah! Hallelujah! Jesus! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Kayo ang pinunta namin, Panginoon, sa lugar na ito. Hallelujah! Thank you for your presence, Lord. Kayo ang dahilan kung ba't kami nagpapatuloy, kung ba't kami nagkagawain. Because we want more of you, Lord. We want more of you, Lord. Kargahan mo pa kami para makapagpatuloy kami hanggang dulo, Panginoon. Jesus. Hallelujah. Huwag ka maniwala sa kaaway na walang nangyari. May ginawa siya sa'yo. May ginawa siya sa'yo. Huwag kang maniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Huwag kang maniwala sa kanya dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa lugar na ito. Hallelujah! Let the fire of the Holy Spirit consume this place in Jesus' name. Hallelujah! 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 Jesus! Jesus! Hallelujah. Kapag tumatahimik na, diyan na kumikilos ang Panginoon ng higit. Maririnig niyo ngayon ang tinig ng Diyos sa puso niyo. Nangungusap siya sa inyo kung yung dapat niyong gawin. Isuko mo na yan kung pinapasuko na ng Panginoon yan sa iyo. Lay down your life, surrender it all to the Lord. Hallelujah, Jesus. Sabi nun sa awit, sa mga nakalipas, ako'y pinalaya. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, nariyan ang Panginoon. Kausapin mo siya. Kausapin niyo ang Panginoon. Ikaw at ang Panginoon, yung mga nasa likod, manalangin kayo. Kayo at ang Panginoon. Kayo ang Panginoon. Kung meron mang kabigatan sa puso niyo, hindi niyo maintindihan ang gagawin. Kayo at ang Panginoon. Wala sa akin ang kasagutan. Nariyan. Ngayon, kausapin niyo ang Panginoon. Deep in your heart. Lord, meron pa ba kayong pinasusuko sa akin na magiging hadlang para hindi ako makasama sa darating na rapture? Panginoon, sinusuko ko to sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sige nga po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang sarap sa presensya ng Panginoon, yung mga nasa harapan. Sige, saluhin niyo na lahat yan. Yung mga nasa likuran, nasa bawat sulok ng church na ito. Hallelujah. Hanggang sa labas. Ang kinin natin, tanggapin natin. Hallelujah. Hallelujah. Pare-parehas tayo nagbiyahe ng malayo para lang matanggap ito. Ang totoo, kahit nasa bahay tayo, kayang pumilos ng Diyos sa atin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sa presensya niyo, banal, ako'y mananahan, mananahan, wala nang iba dapat na patunguhan sa presensya niyo, banal. Naroon, sige po, mami tayong lahat, ang iyong pag-ibig. Naroon, ang yakap niyo. Nakikita ko, kalwa
ako'y mananahan, mananahan. Wala nang iba dapat na patunguhan sa presensya niyo. Banal tayong lahat naroon. Sige po, yakapin tayo ng Panginoon. Kamay natin ipagyakap ng Panginoon sa umagang ito. Naroon ang yakap niyo. Nakikita ko. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus! Sa presensya niyo, banal na tayo naroon. Naroon ang iyong pag-ibig. Yes, raise your hands to the Lord. Hallelujah! Yung mga nais ng yakap ng Panginoon. Hallelujah! Sa oras na ito, maramdaman ang yakap ng Panginoon. Jesus! Yes, Lord! Yes, Lord! Sa presensya niyo, banal naroon ang iyong pag-ibig. Naroon ang yakap niyo. Nakikita ko. Yes, Lord, kapayapaan, kagalakan, pag-asa, pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Sa uling pagkakataon, naroon ang iyong pag-ibig. Naroon, yes, Lord. Wala na lugi pa sa pag-ibig niyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, nakikita ko. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Banal sa presensya niyo, banal. Isa pa nga po, awit tayo sa Panginoon habang kayo ay bumabalik sa inyo po. Alawitin nga po natin yung ang puso ko'y dinudulog sa inyo. Tayo po lahat. Ang puso ko'y dinudulog sa inyo. Nagpapakumbaba. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Pag-inabatin nyo. Pag-inabatin nyo na kayo ay mamasdan. Makalig kayo. Sa inyo ay pumisan. Isa pa, puso ko'y dinudulog sa inyo.
faithful. Hindi naman kami dumating sa panahon na nagtatapat, pero mananatili kayong tapat sa amin. Paniniwala kami sa kapangyarihan nyo at anumang gawa ng kaaway at pagsisinungaling ay inaalis namin sa aming buhay. Panginoon, maluwalhati kayong patuloy sa lugar na ito. Purihin ang banal ng pangalan Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Bago po mag-special number ang Delphine, Age-age pala. Gusto ko po tawagan yung mga taga-Alicia. Kasi po yung mga taga-Alicia. Pwede po pumunta rin yung mga taga-Alicia sa harapan para may pag-pray po namin kayo. Kasi po kami nakiki-anniversary lang kami. Kayo po talaga ang dahilan na bakit nagkaroon ng gawain sa lugar na ito. Dahil nakita ng Diyos na hindi lamang kayo na lang, darating ang panahon, mapupuno ito ng maraming kaluluwa. Kaya Pastora Melody, darating ang panahon, nandun na kami sa kabilang lote. Kailangan may TV na dyan, ha, para nakikita namin kayo. Dahil pag ito, napuno na ito ng puro DFC Alicia. Doon na tayo, ganun din sa Delphine. Baka nasa bukid na tayo nagagawain doon, no, Sister Jovi? Hallelujah. Sige po, mga taga-DFC Alicia. Ayan. Purihin ang Panginoon sa katapatan niya sa buhay niyo. Alam niyo po, tumingin kayo sa akin, gagamitin po kayo ng Panginoon. Kaya, yung kaninang kapangyarihan na yun, hindi lang yun para sa amin, lalo na sa inyo. Kaya pag humayo kayo, kahit wala pa ang Pastora Melody, mangaral tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Sige nga po, pag-pray natin. Tayo lahat na narito, taas natin ating kamay. Tinatawagan ko ang Pastora Linda para ipag-pray ang mga taga-DFC Alicia. Pag-pray natin sila na manatili silang matatag sa kabila ng mga pagsubok. Mayroon na mga na umalis, pero huwag kayong mag-alala, mananatiling tapat ang Panginoon sa lugar na ito. Amen? Hindi dahil umalis sila, manghihina tayo. Mas lalo tayong palalakasin ng Panginoon. Amen. Amen. Puri ng Diyos, tayo nalangin. Pagka nalangin tayo sa Panginoon, seryoso po. Amen? Kaya kung ano nyo, pinitiwan nyo sa Panginoon at pinukuhan nyo yung namumuna sa inyo na panalangin, yun na yun, gagawa ang Diyos. At kung ano man yan, simulan nyo ng Diyos sa buhay mo, tatapusin din niya. Amen? Kung may problema kayong hinihingi, gagawin ng Diyos. Magwawakas yun. Amen? Glory to God. Sige tayo rin po at manalangin. Aming Ama, salamat po Panginoon sa iyo. Tunay na po, Lord, wala kami dapat ipabatid sa kanila. Kaya nagmalinaw ang iyong mga salita na aming narinig sa bawat. Ang aming panging dalangin, Panginoon, kasama ng mga manggagawa sa dahon ito. At ang lahat ng mga manggagawa, O Diyos. Hallelujah. Nakabilang sa pagtitipong ito. I-bless niyo po, Panginoon, ang lugar may Alicia. Lalo-lalo na ang mga kapatid na tinawag at inilan mo sa kapon ito. Na itinalaga mo, Panginoon, Diyos, upang patuloy na lumawak ang mabuhay ang gawain ng Panginoon. Kayo, Diyos, ang humawak sa bawat puso ng inyong mga anak sa lugar. Bawat mga miyembro, Panginoon, at sa kanilang mga kamag-anak, mga mahal sa buhay doon. Iyo pong sa maaari po ininadalangin na sama-sama po silang pagpalagin, Panginoon, sa lahat ng kanilang pananampalataya. Na patuloy silang lumalim, Panginoon, at magamit sa iyong kaparaanan. Sa anumang nais mo, Panginoon, susunod sila sapagkat tunay nga po ang banal na Espiritu, ang siyang totoong tumatag sa puso nila, Panginoon. Kaya salamat, Ama, pagpalain niyo po sila, kakilain, Panginoon, lagi ang iyong pangalan, upang lagi mo po sila, Panginoon, mahayag ang kanilang mga buhay sa iyong harapan, Panginoon, na lagi maluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa buhay nila, O Diyos. Sapagkat nakikita sa kanilang mga katauhan, Panginoon, ang iyong presensya at ang inyong kamanghaman.
kayo nga ay tunay at dakilang Diyos, hallelujah, na gumagawa sa buhay nila. Hindi ang kanilang sarili, ang siyang bumabago o lakas, ang siyang nagbibigay sa kanilang tagumpay, kundi kayo lamang po, Panginoon, nang bibigay ng lahat-lahat. Kaya Lord, umaasa kami na ibuhos na po ang iyong mayamang pagpapala sa bawat pamilya, mga kapatid mo, Lord, sa dapat ito, na sa sunod na mga pagkakataon, Lord, sa aming pagtitipon na ito, lahat sila ay maraming mga katotoong ihahayag sa iyo, na maging pagpapala din po sila sa kanilang kapwa manggagawa at mga anak mo, Panginoon. Kaya maasa kami, Panginoon, Lord, na higing bumigan at good work in you. Amen? Hallelujah. Salamat sa iyo, Lord. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong mga kamay. Salamat po sa bendisyon sa pangalan ni Jesus. Amen. Lakpan po natin ang Panginoon. Kasunod ay sa program, pwede na po kayong maupo. At aawit daw po ang Tagaytsagi na hindi naman po nag-practice. Kung nagtataan ko, 2 beses na siya. Pero by God's grace, mamaya na. Sige, tumayo na kayo dito. Tumayo na kayo. Itawagan ko na yung mga Tagaytsagi na magbigay ng tanging bilang. Ang kanilang awatin ay I know whom I have believed. Alam, sabi ng Apostol Pablo, kilala ko ang aking Diyos na aking pinanampalatayaan. Amen? Sinasampalatayan. Amen. Kilala po ba ninyo ang inyong sinasampalatayanan? Lahat ng gutom, sumigaw ng amen. Gutom. Marami ng gutom dito sa mga kasama ko. Pero marami, lahat ng busog na, sumigaw ng amen. Busog sa salita ng Diyos. Amen. Bago po sila umawit, alam nyo, meron na maiksit sa tutulang. Kasi, kung meron mang, upo muna kayo. Tayo kayo dyan, kasi kayo yung mga ebidensya ng kanila. Kasi, kung meron mang nakakaalam sa maraming hirap nang sinimula ng gawain sa dako ng Alicia, ang Panginoon lang, kung gaano kahirap kami nagpasimula sa dako natin. Dumating sa punto na ako'y nagdesisyon na, Lord, I will quit the ministry that you have entrusted to me. Mag-stop na ako. Ayaw ko na kayo. Kasi nakatingin ako sa mga paligid, sa mga tao. Marami na akong ginagawa mga paraan. Nag-imbita na ako ng mga evangelista, mag-share ng Word of God, yung mga patuloy nilang buhay. Sa time na mayroong revival o kaya crusade, doon lang sila lumalapit. Nagtatawag ng kagalingan, lumalapit sila. At ang iba sa kanila ay gumagaling. Pero pag gumaling na, hindi mo na nakikita. Sabi ko, Lord, walang kwenta yung paglilingkod ko rito. Alam niyo, nagpapasimula ng gawain ito sa isang kaluluwas. Si Brother Pecto. Tumayo ka, Brother Pecto. Ayun. Perfecto siya, pero tao lang siya. Pangalan lang yun, hindi siya perfect. Ngayon, nagtatyaga po ako noon. Malayo ang Itsagi, papunta rito. Kaya ako nagkaroon ng gawain ito dahil gumaling si Brother Pecto sa kanyang sakit. Himala. Pagkatapos sa kanyang asawa, may sakit din, may problema. Gumaling din. Yun ang nag-open way ng Panginoon doon para magkaroon ng gawain. At dumating ako sa punto, to make a long story short. Dumating sa punto na nag-desisyon ako, napagod na ako. Maliit pa mga anak ni Sister Delia. Si July, walang pakialam yan. Ilang taon ka noon, July, nung kami magsimula? Ilang taon siya, Brother Pecto noon? May gatas mo sa labi. Si Rachel, wala pa yan. Yan sila ko. Hindi ko na nakikita yan kasi mahagang nag-asawa yan.
Tapos, ang nangyari, tuloy pa rin ako tuloy. May time na malayo yung parang bukod doon, nung panahon yung hirap kami sa pera talaga. Ang meron lang kami, yung mayaman kami sa pananampalataya sa Diyos. Pupunta kami dito na tricycle namin, karag-karag pa. Pastor sa kami, hirap na hirap. Darating kami yan. Minsan, isa lang ang madadagnan ko. Minsan, dalawa. Matutuwa na kami doon. At pag pumating si Graciela, na maliit na maliit pa, tutuwa kami, dalawa po. Pero purihin ang Diyos. Noong ako'y nagdesisyon na mag-quit na ako, alam mo, nangusap sa akin ng Holy Spirit. Sabi niya, kung aalis ka dyan, hindi mo makikita ang gagawin ko. Holy Spirit mismo nangusap. Umiyak ako na ito, Lord, nakapag-desisyon na ako, pagod na ako. Wala ka namang tulong. Yung aming tagapanguna, walang pinakadala tulungan kami rito para itayo ang gawain sa dati ko. Si Pastor Masarito, hindi kami naalala madalas. Pero nangusap sa akin ng Panginoon, naalala na kita palagi, anak. Palagi kita naalala, nasa puso. Kaya umiyak ako at nag-shit at pinagkatiwala ko ang aking buhay sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Ipagpapatuloy ko kahit nahihirapan na ako. Alam mo, hanggang sa nakita ko na magsinakihan ng mga anak ni Brother Tito, hanggang sa dumating ang mga ibang pamilya, si Brother Fred, naging faithful silang mag-asawa, sila Marisa, nadagdagan. Eh kung tumigil ako, sabi ng Holy Spirit, kung tumigil ka na, nasaan ang pamilya ng mga Gandela? Wala. Nasaan ang pamilya ni ganito? Pero, salamat sa Diyos. Kung tumigil ako, wala na tayong lupa at church dito sa lupa nito. Amen? Bakit? Ang totoo, bakit ako umiyak? Kasi kahit ayaw niyo makinig sa salita ng Diyos, ayaw ninyo kaming pakinggan, kahit ayaw niyo kaming pansinin, mahal kayo ng Panginoon. Amen? Mahal kayo ng Diyos. Ayaw niyang iwanan ang lugar na ito. Kaya nagtatyaga kami, kahit na may lagnat ako, pupumilit kami magbiyahe papunta rito. Kahit nauulanan kami, tumitirik yung tricycle namin doon sa kalagitnaan ng feed, ay feed ba yun? Yung factory doon. Ang tagal namin tumirik doon, naghintay na magasolinahan yung aming himala, maggasolina sa aming tricycle. Gabi na kami, nakakulit, madilim na. Wala kaming mahinga na tulong. Pero purihin ang Diyos. Nakinig ako sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit lang talaga ang magpapatatag ng ating pananampalataya kahit anong hirap na ating pagdadanasan. Amen? Ganon din ang gagawin niya sa ating lahat na nagtatalaga ng kanyang buhay at hindi kailanman mag-isip na tumalikod sa Diyos kahit anong hirap magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen? Sabi na Apostol Pablo, I know whom I have believed and I'm persuaded. Kumbinsido ako, Panginoon, sa iyong sinasabi. Maniniwala, I am confident of this. Yes, He who began a good work in you. Ano sunod? He is faithful to complete it. Aawit na po kami. Tama na, baka magalit na kayo, gutom na kayo. Ha? Aawit na po natin na I know whom I have.
Amen. Sino po ang pinagpala ngayong umagang ito? Amen. Lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon sa umagang ito. Kaya marapat lamang na ibalik natin sa Kanya ang para sa Kanya. Ngayon po ay nasa bahagi na tayo ng ating pagbibigay ng ating mga kaloob, ng ating mga tithes and love offering para sa Panginoon. At tayo nga po ay manalangin, ipanalangin natin ang mga handog para sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa iyo sa araw na ito. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Salamat sa buhay na aming taglay. Narito na po kami, Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay ng aming mga kaloob para sa iyo. Kinikilala namin, Panginoon, na ang lahat-lahat na meron kami ay nanggagaling sa iyo, O Diyos. Kaya marapat lamang na ibigay namin ang para sa iyo, Panginoon. Narito, Panginoon, nakita namin ang pagpapala mo sa lugar ng Alicia, O Diyos. Mula sa wala, Panginoon, ay nagkaroon ng gawain sa dakong ito. Sapagkat hindi mo pinapabayaan ang mga anak mo sa dakong ito, Panginoon. Ibinibigay mo ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Kayo ay Diyos na mayaman, sabi sa iyo mga salita sa Pilipos, buhat sa kayamanan mong hindi maubos-ubos, ipagkakaloob mo ang sa inyong mga anak ang nilanais nila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Kaya hindi po kami matakot mangamba sa bawat oras ng aming buhay sapagkat ikaw po ang Diyos na nagbibigay at naglalaan sa aming pangangailangan. Kaya Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kaloob sa oras na ito. Pagpalain mo po ang bawat sentimo na matitipon at malilikom, O Diyos, at pagpalain mo upang patuloy pang mapalaganap ang iyong gawain, hindi lamang sa dakong ito ng Alicia, kundi sa buong Isabela, O Diyos, maging sa Karatig Bayan at lalawigan, O Diyos, upang patuloy na maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo ang bawat kamay na magkakaloob, O Diyos. Maging ang pinagkukunan namin, Panginoon, ng aming ikabubuhay. Maging ang mga taong ginagamit mo, Panginoon, upang tugunan ang aming pangangailangan. Ikaw ay Diyos na mabuti, O Diyos. Ikaw ay Diyos na mananagumpay. Kaya salamat, Panginoon, bigyan mo po kami ng bukas palad at pusong mapagbigay sa iyong gawain. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa natatanging pangalan ni Jesus na aming personal na tagapagligtas. Amen. Maaari na po natin dalhin ang ating mga kaloob sa harapan. Amen. Kung nais rin po magamit po kayo para po sa pagpapatuloy po ng bahay sa bahan, ay maaari din po kayo tumulong po sa ating building fund. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pero nasabi ko na natin sa tao, nahihulog mo na, hinulog ko na rin sa sana sabihin sa inyo na the last money that I have in my pocket, yun ang lagi kong ginagawa kahit wala na kami nakain. Basta sa sinabi ng Lord, ihulog na ihulog ko. Hulog-hulog ko doon. Tapos may last money. Nakikipag-ano ako sa kanila, nakikipag-bargain sa kanila. Kasi the more blessings na iyong ibibigay sa Panginoon, the more blessings you receive. Amen. Kaya yun ang aking paniniwala.
Huwag kayong mag-alala, kakain na po tayo. Pastor na tumayo na naman dyan, baka tayo na naman tatagal. Sige tayo po lahat, tayo yung po at manalangin. Ama, salamat sa inyong mga biyaya, pagpapala, sa mga kamay, Panginoon, na bukas lagi para tumulong sa iyong gawain. Ama, ibalik mo po ito, hindi lamang doble, kundi 100-fold, O Lord God, na tatanggapin nila ito, Diyos, na kailanman ay hindi nila maranasan ang kakulangan, kundi kasapatan, Panginoon, sapagkat kayo lamang Jesus ang aming kasapatan. Kaya bless niyo po ang bawat kanilang mga hanap buhay, mga pananim, mga pinagkakakitaan, ang mga ito, Diyos. Bawat hawakan ng kanilang mga kamay, naniniwala kami na yung dublihin ang pagpakala ko, Diyos. Kaya nabalik na namin sa iyo lang ang pili, Diyos. Pagpalain ko ito ang aming pagsasalunan ng pagkain. Bless niyo po at salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang mga kamay na naghanda nito, ang mga nag-effort, Panginoon, upang maluto ang maging masarap ang aming pananghalian. Pagpalain mo sila, patuloy na kalakasan, kalusugan, hallelujah. Inamin namin na ibigay mo sa kanila, Panginoon. Kaya Lord, ibalik niyo po ang bawat aming mga pagkakulong sa iyo, Diyos, na may pananampalataya. Hindi kami tingin sa kanila mga kundi sa inyo lamang, Lord. Kaya salamat po, Panginoon, at ang inyong pag-iingat sa aming lahat, sa aming pansamantalang pagkahiwalay, pag-uwi sa iyo, sa mga tahanan, Panginoon, ito po ang pag-iingat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, malakpakan po natin ang Panginoon at ayun natin kung wala natin ang dalawa. Pagkain muna, hindi pa nga kumain eh. Pagkain muna. Okay lang po Dito tayo may magkamayan at pagkatapos po ng kamayan ay picturean naman po. Tapos kainan lang po mamaya. Pagkatapos po ng picturean. Ay may magkamayan. Tapos na yung live, Lola. Thank you.
i-prepare natin ngayon, ano po siya,